Hey guys, it's Joyce and welcome back to my YouTube channel. So this vlog is a very long overdue na vlog since this was filmed last February pa. So we are in the Pugs Lounge waiting for our flight. So in this vlog, we will be flying to Haneda, Japan because of Taylor Swift concert. Sobrang sarap ng arroz caldo sa Pugs Lounge. So ayan, kain lang ako ng kain all throughout this video. And ngayon, kumakain ako ng parang carrot cucumber with Caesar dressing. I also ordered iced tea sa Starbucks. Actually, I have class earlier in this day. So, pumasok pa ako sa Lasal and then sinundo na lang ako ng parents ko dun sa condo to proceed sa airport. And as you can see, nag-aaral ako nun one of our majors since I know pag nasa Japan ako, hindi ako masyadong makakaaral. I'm one step away achieving one of my bucket list or my dream concert talaga. And nandito na kami sa airplane. And first time ko makasakay sa PAL aircraft na merong parang sit-in entertainment. Feeling ko for like mga popular flights lang siya since nung lagi kami bumababa sa Nagoya before, hindi nakaganyan yung flight entertainment niya. Dito, I ordered yung bento box nila while watching yung Gran Turismo. And FYI lang, sobra akong na-addict sa Gran Turismo to the point na gusto ko bumili ng PS5 with its matching simulator ng driving. Can I just say, sobrang sarap pa rin talaga ng in-flight meal papuntang Japan from PAL and pabalik. Cause the seven deadly sin won't keep up, will barely reach us, forever let us be. Cause yeah, they're all just jealous boys. Touchdown Tokyo, we arrive at around 12 a.m. sa Tokyo, and then this is our second trip na talagang purely DIY. And then we are off to Shinjuku Nichiguchi from Lidaibashi Station. I also get like subway tickets from Klook to arrive dito sa meeting place namin dun sa mga na pre-book activities ko through Klook. This is by the way not sponsored. Talagang parang sobrang convenient niya lang gamitin dito sa Japan since all of like most of the attractions merong Klook. After checking the meeting place, we went straight sa aming lunch. Dito kami nag-lunch sa parang teppanyaki style and I ordered bento set. Sobrang sarap talaga ng food dito, guys. After eating, we went to Tokyo Dome to venue check and then went straight ahead to Umato Sando. Tama ba? Basta yun nasaan yung Amore. Parang around nasa Shibuya siya. And mom got an Louis Vuitton vintage bag. There are 3 stores sa Amore. And yung first store na napuntahan namin is more on full Chanel, and this one meron siyang Dior, Louis Vuitton, and Hermes, and they have also yung mga vintage Rolexes and Patek Philippe. And hindi ko lang alam kung meron sila ditong Richie Miller watch, pero ayan siya lahat. After mom bought the Louis Vuitton, we went straight ahead to Ginza kasi gusto ko talaga matry yung Louis Vuitton Cafe. And now we are crossing sa Nissan Cross in which nasa Gran Turismo rin siya, guys. So, ayan. Di ko lang sure kung ayan yung ginamit dun sa movie, pero ayan yung mga cars na nandyan sa Nissan Crossing. And malayo pa pala yung Louis Vuitton Cafe dito kasi medyo paloob siya. Pero sobra akong nagulat dito sa Ginza kasi full luxury shopping talaga siya. And also yung Mitsukoshi Mall dito. Ibang-iba yung Mitsukoshi Mall dyan compare dito sa Mitsukoshi Mall sa BGC. Kasi yung Mitsukoshi dyan talagang, siguro well-developed na since matagal na yung Mitsukoshi and bago lang dito sa BGC. And here we are sa Louis Vuitton building. So, sobrang ganda niya in person. Try niyo yung Louis Vuitton Cafe. Sobrang worth it niya puntahan. Kahit sobrang mahal ng clubhouse nila and all the chocolate. I also got the chocolate parfait, yung coffee latte. And ayan yung clubhouse na sinasabi ko. Sobrang sarap talaga. And this is the next day. We went to a convenience store, of course, para kumain ng breakfast. Kasi this is our like full first day talaga sa Japan. We are going to Gunma. Nakarating kami ng Japan around February 7. And nung Monday, February 5, sobrang nag-rain ng snow. Tama ba yung word na yun? Basta sobrang nag-snow that day. Kaya sobrang kakapal din ng yelo. And this is our first course meal sa brunch. This is my first time trying snow crab
And medyo siguro dahil process na siya and malamig, hindi ko siya masyadong na-enjoy. This is a buffet restaurant, pero hindi ko masyadong na-enjoy yung snow crab. Siguro masarap siya kung mainit, pero in this time kasi parang pre-cooked na siya, tapos lumimig na. So, hindi ko na-enjoy. Sayang. To make your life a living dream, it's the least I can do. Next stop is strawberry picking. Actually, na-experience na namin to before sa Nagoya and mas maganda doon kasi may free condensed milk sila. Dito kasi medyo wala and siguro dahil winter season, hindi masyadong nag-boom yung mga strawberries or anything. Yan. So, maliliit pa siya dyan. And I also think na baka marami na rin nakapunta sa lugar na yan kaya onti na lang siya. See? After ko maasiman sa strawberry, pumunta agad kami sa Kawaba Denim Plaza. Ang ganda dito, guys. Grabe. Siguro masyado kong na-enjoy itong Japan trip namin kasi talagang literal na snow yung inaapakan ko. And gusto ko talaga kasi ma-experience yun. And this is my first time experiencing it. Isa na lang yung kulang, which is yung experience ko habang nag-rain talaga yung snow. Next up is tofu skin tasting. Masarap siya, para siyang milk lang, ganun. So, wala naman masyadong special about it. And then, we went to Flower Fantasy. Nakalimutan ko, parang Ashikawa ata yung name na to. Feeling ko maganda dito pag spring season since more on flowers talaga siya. When I'm down on my knees, you know I'd rather be alone than in bad company. You know everything about me. And then, nag-snacks lang kami dito sa parang food court area nila. Of course, we ordered yung takoyaki. I ordered fries and karaage. And I also ordered corn soup sa pagkakaalam ko. And we are going to Mount Fuji. This is my second time going to that. Kasi nung first time is nung nasa kasama namin yung friends nung parents ko. Pumunta kami ng Fuji. Pero around winter season din yun. And this one, I actually try snow shedding. Tama ba yung tawag dun? Basta ayun. Sobrang ako nag-enjoy dito. Sobrang saya. This trip kasama yung bento box lunch. And dito, 3-course meal siya actually. I mean, hindi pala 3-course meal. Like, tatlo yung, like, putahe na meron siya. After lunch, we have a free time here sa Gotemba Premium Outlet. So, humiwalay ako sa parents ko dito since one of my classmates nagpasabay sa akin ng Longchamp. So, pumunta ako ng Longchamp. While sila mama, hindi ko alam kung saan nagpunta. Pero, napuntahan ko sila sa Lacoste na. After shopping, we went to Okadawani. Tama ba? Ewan ko kung tama ba ako doon o hindi. Para siyang mga volcanic and emberloo. Tapos, meron dito silang parang binibenta na egg. Luto na egg siya. Para siyang salted egg, pero iba yung kulay niya. And, kahit pa noon, mahilig talaga ako mag-collect ng mga keychains na ganyan. Kahit nung kasama ko pa yung siblings ko before pag nagta-travel kami sa Japan. So, talagang kumukuha ako ng mga ganyan. And gusto ko talaga yung 2024 na yan. So, 800 yen. So, kayo na bahala kung magkano yun. Ito yung sinasabi ko na egg na talagang parang product nila. And, di ko natikman. Yung parent ko natikman siya. Pero ako hindi ko alam. Nalimutan ko na wala na sa isip ko. And this one, puro pasalubong lang ata yung mga binibili namin dito. Actually, this place is connected dun sa Hakone Pirate Ship. So, in the latter videos, makikita nyo na sumakay kami sa pirate ship sa Hakone. Sobrang lamig talaga nung time na pumunta kami sa Japan dito. And, kahit na ganun, hindi man lang ako sinay to sa Japan. So, hindi ko alam bakit yung sinusitis ko dito lang sa Pilipinas nangyayari. Pero sa ibang bansa, hindi. Kasi even if nung nag-Korea kami, hindi rin ako sinaynos. So, hindi ko alam kung namimili ba tong ilong ko or what. And that ends the trip. And now, bumalik na kami sa Lidebashi and we are going to Don Quixote to buy some pasalubongs.
out of nowhere, bigla na lang kami magkakaklase nitong college is nagkaya-kaga na magkaroon ng baon na lang para medyo nakatipid. Ako gusto ko talaga ng bento box style. So sabi ko sa Japan ako bibili. And yan, dito nakahanap ako usually mga thermos, Suroy, Kenemberlu. Pero itong thermos na yung katabi niya, yung kinuha ko. So, hindi ka Pilipino kung hindi mo i-check yung other option at bubuksan mo. So, ayan, ginawa ko dyan is binubuksan ko yung iba pang, syempre yung mga hindi naka-plastic, diba? Binubuksan ko yung mga, like, parang testing, meron pa sila nun? Basta yung parang makikita mo yung loob niya, ayun, binubuksan ko. Tapos, hindi ko rin alam bakit nawalan ng audio tong Osmo na to kung kailan nagsasalita ako. So, ewan ko, may favoritism din ata tong Osmo Pocket na to. Parang maganda to. Sabi sa TikTok, maganda daw to. So, try natin. This one. So, baka ito yung kunin ko. Alam ko oil to eh. Dito na ako sa makeup section. Ito ba? Masyadong makapal. So, this. Hindi ko alam. Baka makaberate ako dito. But, meron dito yung nire-rave din to sa TikTok eh. I know na meron dito. Japanese version. Ito. Itong Anwa Heart Leaf Cleansing Oil. Bibili ako niyan. And then, uy! Meron din sila neto. Nakakita ko neto sa Korea to. So, uy! May Mediheal din sila. Ama buy. Ito, try natin to. This one. Ay, may plan sana ako pumunta sa Muji na mismong outlet store sa May Ginza. Pero since time constraints, medyo hindi namin nagawa. And nandito na kami uli sa Lawson na malapit sa Airbnb na nirentahan namin. And nakita ko lang na may Muji dito sa Lawson. Sana all. Sana yung Lawson din dito sa Pilipinas may Muji. So, technically, bumili rin ako ng mga ballpen. And dito, mas mura talaga. Siguro mga half the price siya. Yung mura niya kaysa yung nabibili natin dito sa Pinas. Of course, D-Day na, the event of all the events. Actually, maaga kami sa event na to, so kumain muna kami ng crepe, and as you can see, nag-makeup ako, and yung aking top is sobrang rush niyan, kasi binili ko lang yan dito sa parang Facebook Marketplace. Wala naman talaga akong balak mag-ayos nung Taylor Swift concert, but then nung mga nakikita ko na yung ibang like concert or Eras Tour, meron talaga silang outfit, so parang ako, na-FOMO ako bigla, so bumili na lang din ako. Quick share ko lang na nung first lottery draw, hindi naman talaga ako nanalo, and on the second try, nanalo tayo, VIP 3. And this is it. Grabe, sobrang ganda nung concert niya, guys. I swear. So, finally ticking this off in my bucket list. And feeling ko talagang pinag-aadya ako makapanood nito kasi on the first try, parang hindi talaga nanalo yung mga gusto kong seats. And then on the second try, sabi ko, sige, try natin mag-VIP 3. And then yun yung nanalo. Napasabi ako na Lord, favorite mo talaga ako. And after that event, we went straight to sa merch. Wala sana akong balak din sana bumili, but then parang ang gaganda talaga ng merch niya. And unfortunately, masyado ng malalaki na tirang sizes, so large na lang. And yung gusto kong design is hindi ko nabili since nga sold na or out of stock na talaga siya. Since this is February 10 and the last day of the Eras Tour Japan. This is how our Airbnb looks like. Ililink ko rin sa baba yung just in case gusto nyo. And it is a 20-minute walk to Tokyo Dome. And here we are at the Narita Airport. So this is our first meal of the day. And I got that. Okay, hindi ko alam kung maayos to. But, yun nga, after a few days, hindi agad ako nakapag-update sa inyo kasi maraming ginawa sa school. So, after namin mag-land dito, umuwi lang kami ng bahay. And then, pumunta na agad kami ng condo. So, in this video, ipapakita ko sa inyo yung mga napabili ko sa Don Quijote or in short, sa Japan. Unti lang naman to and walang luxury goods. Kasi may pinag-iipunan ako na luxury goods and ayun. So, first stop, nakakita kasi ako ng Mediheal. It looks like, ito yung parang famous sa Korea. So, ito siya. It has 3 pouches or 3 sachets. And this is the Retinol Active 3 times. Ayan.
So, gusto ko matry naman to para iba. Kasi yung mga nabili ko sa Korea is more on pang hydro. And then, bumili rin ako ng trio to actually. Binigay ko lang sa in-law ko yung isa. This is the Sunstick ng Face Republic. Nature Republic pala. Or yeah, Nature Republic. Walang ganito sa Pilipinas and laging ubusan. And mura doon sa Don Quijote rather than sa Nature Republic dito sa Pinas. And since all you guys know, hindi ko alam kung napakita ko na sa inyo, pero nagpa-pierce kasi ako, isang helix, isang rook. So yung dito ko kasi iba yung nakalagay na hikaw, pako talaga siya. So bumili ako ng parang piercing stud. This is how it looks like. Ayan. And also, bumili rin ako ng contact lens. So, meron din palang ulen sa Don Quijote, pero wala yung gusto kong shade na contact lens. So, anyways, di ko na binili. Ito na lang. I mean, wala yung grado ng mata ko na nandun. Ayan. Saan ko pa ba? Pero this is how it looks like. Para siyang slate gray ng EO. Ganyan. Also, bumili rin ako ng makeup. Ngayon lang uli ako bumili ng makeup after so long. Gusto ko to kasi usually nagme-makeup ako ng parang medyo light and pa-ombre yung effect niya. So, ito kasi parang for quadruple na siya. Quadruple? Tama ba yung word? Basta 4 times na siya. This is how it looks like, yung packaging niya. This is from Lily Tone. Nakalimutan ko anong shade to. Ayan, shade 02 4C eyeshadow. This is how it looks like. And gusto ko kasing gantong shade. So, may mga gamit na ako on Monday. And then, pinaka-rave na rave to all over TikTok. This is the Honey Deep Moist Hair Oil. Gusto ko to i-try after ko ubusin yung Kerastase ko na elixir. So, baka same lang sila ng quality. So, dito na lang ako mas mura, diba? And also, the Fino Premium Touch Hair Mask. Also, this one, Anwa Heart Lift Pore Control Cleansing Oil. Ito, wait. Sana natin since gagamitin ko na rin ito mamaya. Mahal din kasi ito yung resale neto dito sa Philippines. So, I know na meron doon kasi parang may nakita ako sa TikTok na meron silang like Japanese version ng ganito. Sayang wala yung facial cleanser. So, this is how it looks like. Also, I got this green tea. Yan. Pares kami ng pinsan ko, ganito rin. And, usong-uso to. May ganito rin sa BGC, sa Mitsukoshi Mall. Ito yung nakuha ko dito sa bilog. Tatapon ko na rin ito after. Of course, hindi mawawala yung ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng Taylor Swift VIP 3 na binibigay nilang kasama yung ticket. So, since dalawa kami ni Mama doon, so dalawa rin ako obviously. So, this is how it looks like. Wait. Eto siya. Ayan. Wait, tanggalin mo na rin sa pouch. Siyempre, isa lang yung bubuksan ko kasi same lang naman yung laman. So, this is how the tote bag looks like. And siya, Airstore. And then, dito rin nakalagay Airstore, VIP. And pala, hindi ako nakadaan ng Muji. Pero yung Lawson doon, may Muji. So, I bought this B5 nail kit. Yan. Actually, filler siya. Yan siya. So, ready na for next term kasi gusto ko nang lipasin tong term na to. Okay, let's move on to the mismong box. Ito yung box niya. Ang laki niya sobra. And mabigat din at the same time. Pagka-open mo, ito yung makikita mo. And then, makakuha ka ng malaking ganito. And para siyang envelope. So, pag in-open mo siya ng ganyan, makikita ka ng mga lithographs or postcards. Taylor Swift. And siya. Ganyan siya. And 4 sila actually. Ang gaganda niya actually. Okay. And then, all of us, lahat ng may VIP is binibigyan ng gantong ticket. Para siyang silver-ish ticket na holographic. And, nung time na pumunta kasi ako sa Eras Tour, wala talaga akong balak anything. Dapat nga hindi pa ganun yung outfit ko. But then, I realized na parang nafo-FOMO ako bigla sa mga uma-attend since nagpapagawa talaga sila. So anyways, last minute, naghanap ako sa Facebook kung ano yung mga like lover era kind of thing. And also, hindi rin ako gumawa ng friendship bracelet. Pero luckily, ang daming Pinoy kasi, ang daming fans doon na binigyan kami ni Mama ng friendship bracelet. So these are the friendship bracelet that we got. Naya pa nga ako kunin kasi wala akong pang trade. So, ayun. So, yung first is yung Invisible String. Next one is Fearless. Ito, bigay ito sa akin ng Korean na katabi ko. Happiness yung nakalagay dito. Siguro, gumawa lang talaga siya for the friendship bracelet.
And ito rin, beautiful. And also this one, August. Ito yung pinakamagandang nagawa. Like, all of this nakuha ko. Since VIP or lahat naman ng tao doon, binigyan kami ng ganito. So, alam ko kasi binabalik to pero wala silang balikan. Ito nga yung nakalagay, please return after the event. So, hindi namin siya na-return kasi walang pang return na dropping or something, ganyan. And after mo buksan, dito kasi nakalagay mismo yung parang tote bag. So, ito namang parang white. This one. Pag in-open mo to, alam ko to yung parang VIP lanyard. Ayan siya. Ito yung lanyard. Itong box na to. Hindi ko pa to actually nabubuksan talaga. Kinuha ko lang ito. Wow! May pin siya! Oh my god. Ayan siya. Pin. Also, may laman pa sa loob. Ah, meron pa ulit ticket. Kaparehas na to. Ayan siya. Parehas sila. Isang VIP ticket. And this one. Ah, sticker. Ito, merong stickers. And also, ayun po. May mga postcards. Dapat hindi rin ako bibili ng parang merch nila. Pero nakita ko kasi yung suot-suot ng babae dun sa Tokyo Dome. Sobrang ganda ng sweater, pero nung dumating kami dun sa merch selling, halos ubos na. And most sizes are American sizes. Sobrang laki talaga kahit small. So anyways, bumili na lang din ako nung second best option ko doon, which is this one day. Ang laki niya nga eh. Super oversized niya. This is how it looks like. Tapos yung nasa likod niya yung mga concert niya from 2013 to 2024. Hindi ko lang alam kung nandito na yung Tokyo, pero parang wala pa. And that is all for this video. I hope you guys like it. And kindly subscribe to my channel if you want any more videos or related to this. So thank you guys for watching. Bye!